Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan Malabad. Muling bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi saan man po kayo naroroon, kayo na inaabutan po ng aming tinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikinig sa atin pong programa sa AWR 89.1 FM. Ang atin pong pagtatalakay ay serye ng Revelation of Hope at kami po'y naniniwala, ako personal, na tayo pong lahat ay nakikinabang, ginagabayan tayo ng langit para lubos po nating maintindihan ang panukala at hangarin ng Panginoon sa bawat isa. Kayo na nariyan na nagmamaneho, pauwi sa inyong tahanan o saan man kayo pumaroon, alam namin na kayo po ay nakikinig. Pero samantalang kayo po'y nakikinig ay mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, maging sensitive tayo sa ating mga kapaligiran para nga naman tayo ay makarating ng maluwalhati at ligtas sa ating patutunguhan. Doon po sa aming mga magulang, kaibigan sa kanilang mga tahanan na nakikinig din ng atin pong Revelation of Hope series, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Sa inyong pagnanasa na maunawaan ng lubusan ang panukala ng Panginoon sa inyong buhay at lalong higit, makilala natin ang Panginoon sa atin pong personal na buhay. At ganoon din po sa mga nanonood sa atin pong FB at YouTube online. Maraming salamat po. Sana ang atin pong gabi-gabing pagtatalakay ay lalong magpalapit sa atin pong Panginoon, dahil alam po natin na nasa Kanya lamang ang ating kasiguruhan, nasa Kanya ang ating pag-asa, nasa Kanya ang atin pong kaligtasan. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan o di kaya ay mga bagay na nais pong maliwanagan, kayo po ay tumawag sa amin o di kaya mag-text sa mga bilang na 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0968-853-6607, 0968-853-6607. At yung inyo po mga katanungan ay amin pong tutugunan at sasagutin sa abot ng amin pong makakaya sa tulong ng atin pong Panginoon para nga naman tayo ay magabayan sa atin pong pagnanasa na matuklasan ang tunay na daan patungo sa atin pong kaligtasan. Bago tayo magpasimula, pwede po ba akong manalangin? Minamahal po naming Diyos, muli kami lumalapit sa inyo ngayong gabi sa amin pong patuloy na pag-aaral ng Revelation of Hope. Ibigyan po ninyo kami ng pag-unawa at pusong mapagtanggap sa kung ano ang inyong panukala sa amin pong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon at pakikisama alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong gabi ay meron po tayong panibagong paksa na tatalakayin muli. Ang pamagat ay mga palatandaan ng kapanahunan. Alam po ninyo, ang atin pong pag-aaral ay napapanahon sapagkat ayaw ng langit na tayo ay nagugulumihanan, naguguluhan sa kung ano yung ating mga nakikita, ano ang ating mga naririnig, ano ang ating napapanood. Lahat ito ay parabagang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran na gumigimbal o di kaya nagbibigay ng pag-aalala, pagkabalisa sa atin. Maliban na atin pong maunawaan ang mga palatandaan na ito na nangyayari sa ating kapanahunan, ay hindi po tayo magkakaroon ng isang mapanatag na kaisipan. Kaya nga't nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat nariyan siya lagi na tayo po'y ginagabayan at ang gabay ng Panginoon ay para sa atin pong kabutihan, para ating maranasan araw-araw
ang tunay na ligaya ng buhay. Mga palatandaan ng kapanahunan. Meron pong tanong, bago po natin ipagpatuloy ang atin pong pag-aaral ay meron pong ilang tanong na siyang magiging gabay po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang tanong ay, ang astrolohiya o astrology, ito po ba ay sining o sensya? Ang astrolohiya, sining po ba ito o sensya? Gaano po ba katiyak ang hula o di kaya ang propesiya? Nais ko pong sagutin yung tanong, ang astrolohiya po ba ay sining o sensya? Ang astrolohiya ay pag-aaral sa paggalaw ng posisyon ng mga bituin at planeta na meron pong malaking impluensya sa buhay ng tao. Tanggapin po natin o hindi, tayo na mga tao, tayo na mga Pilipino ay gusto natin malaman at maunawaan sa kung anong buhay meron tayo at kung anong buhay ang atin pong haharapin pagkaraan ng mga ilang araw sa atin pong buhay. Gusto natin makatiyak. At ang katiyakan ayon po sa ating mga pag-iisip ay depende sa mga paggalaw at posisyon ng mga bituin at mga planeta. Ang tawag po dyan ay astrology sa English o di kaya ay astrolohiya. Ang tanong pa ay gaano kasiguro o kasigurado ang propesiya o di kaya ang hula ng Biblia. Maalala po ba ninyo nung nakaraang gabi ay atin pong tinalakay na tanging ang Diyos, siya na lumalang ng mga bituin, ay nagsabi po sa atin ng higit na katiyakan at kasiguruhan na sa mga bagay na darating na inaharap ay ang propesiya sa Biblia. Ang propesiya sa Biblia ang siyang nagbibigay sa atin ng katiyakan at kasiguruhan, liwanag sa kung ano po ang mga mangyayari sa bawat araw na tayo po ay nabubuhay. Lahat po ba ito ay may kinalaman sa atin pong kapanahunan? Ito po ba ay mga palatandaan na dapat po nating maintindihan sa kung gaano pa katagal o gaano nakadali ang mundo sa pagtatapos samantalang tayo po ay nabubuhay sa mundong atin pong ginagalawan. May mga ilang katanungan na nais po natin bigyan ng liwanag nga sa gabing ito, katulad ng ating ginawang pag-aaral nung unang gabi. Ang unang tanong ay, ano ang sabi ni Jesus na higit na mahalaga kaysa sa kakayanang basahin ang mga kalangitan? Sa aklat po ng Mateo 16, talatang 2 at 3, ang sabi po diyan, datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon, sapagkat ang langit ay mapula, at sa umaga ngayoy uunos, sapagkat mapula at makulimlim ang alin? Ang langit. So ang sabi po diyan ay, mismo ang Panginoon ang nagsabi na mahalaga na atin pong malaman kung ano ang mga bagay na nangyayari sa atin pong kapanahunan. Meron pong kaparaanan ang Panginoon upang ipahayag sa atin araw-araw ang mga bagay na nangyayari. Subalit ang tao naman ay meron siyang kaparaanan din para basahin personal sa kung ano ang mga bagay na mangyayari sa kanyang buhay maging sa atin pong kapanahunan. Alalahanin natin sa aklat na atin pong binasa, ang sabi ng Panginoon sa mga taong nagbabasa ng mga bagay sa kapanahunan, ang sabi ng Panginoon sa kanila'y, mga hipokrito, marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi ninyo nakikilala ang mga tanda ng mga panahon. Okay? Napakaliwanag na binabanggit ng atin pong Biblia, na ang tao sa ngayon ay marunong kumilala ng anyo ng langit. Ito ba'y uulan, makulimlim siya, ito ba'y aaraw, malakas ang hangin, mga ganun baga. O di kaya ay maulap, subalit ang sabi ng Panginoon, kayo ay mga hipokrito, hindi ninyo nakikilala o nalalaman ang mga tanda ng atin pong mga kapanahunan. Meron pong mga palatandaan
ng unang pagparito ng atin pong Panginoon. Sa Lumang Tipan ay meron pong 300 na mga propesiya o di kaya ay hula na tumutukoy kung sino ang Mesiyas at ano ang kanyang gagawin. Ano ba ang mga particular na mga tanda na kung saan interesado ang mga alagad ng Panginoon? Sa aklat ng Mateo 24 talatang 3, narito kanilang kinausap personal ang Panginoon, nagtanong ang mga alagad sa Panginoon. Dahil alam nila na ang Panginoon ay malapit na silang iwanan at ang Panginoon ay babalik na doon sa langit. Kaya ayaw ng mga alagad na sila'y nakahang na hindi nila alam kung ano ang magiging kahinatnan ng kanilang buhay at ng mundong kanilang ginagalawan. Kaya nga't ang sabi nila sa Panginoon ay, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito na binabanggit ng Panginoon? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito muli at ang katapusan ng sanlibutan? So kaibigan, opo, ikaw na nakikinig ngayong gabi, ang katanungan ng mga alagad na ito ang siyang katanungan din po natin. Para nga naman hindi tayo nakahang sa ere na hindi natin alam ang mga bagay na nangyayari sa atin pong kapanahunan. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon at ang katapusan ng sanlibutan? Alam po ninyo kaibigan, mahal ka ng Panginoon, mahal ako ng Panginoon. Mahalaga ka at mahalaga ako sa Panginoon. Pinapahalagahan ang bawat isa ng atin pong Panginoon. Kaya't ayaw ng Panginoon na mapariwara ang ating buhay, mawala tayo sa tamang direksyon ng atin pong buhay. Kaya nga't ang kanyang banal na salita, ang siyang gabay na kanyang ibinigay sa atin upang maging giya natin sa araw-araw ng atin pong buhay. Para hindi tayo mag-alala, hindi tayo mabalisa, hindi tayo matakot. Bagkus mapanghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan, katatagan, tibay ng ating mga kalooban, samantalang tayo ay umaharap sa mga palatandaan ng atin pong kapanahunan. Atin pong itutuloy ang ating pag-aaral. Meron po bang nakakaalam ng eksaktong panahon ng pagdating ng atin pong Panginoon? Ang tanong na ito ay napakahalaga sapagkat maraming mga tao, na atin nang narinig at patuloy pang naririnig na sila ay nagtatakda ng petsa o di kaya panahon na ang Panginoon ay darating. Kaya nga, magandang siguro ito ay atin pong tanungin para tayong lahat ay maliwanagan kung meron bang nakakaalam ng eksaktong pagparito ng atin pong Panginoon. Sa aklat ng Mateo 24 talatang 36, ang sabi po rito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaibigan, napakaliwanag po. Sa kung meron man kayong mga naririnig na mga mangangaral na nagtatakda ng tamang petsa ng pagdating ng Panginoon, huwag po nating paniwalaan. Sila po ay mga huwad at mga peking mangangaral, propeta, sapagkat napakaliwanag ang binanggit ng Biblia sa aklat ng Mateo na walang sino man ang nakakaalam, maging ang mga anghel sa langit, maging ang anak, ang ating Panginoon, kundi ang Ama lamang. So kung ang Ama lamang ang nakakaalam at walang nakakaalam sa atin, hindi ba mas maganda na atin pong malaman yung mga palatandaan, sapagkat ang mga palatandaan na ito ang magsasabi sa atin na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Alam po ninyo, kung alam ng tao kung kailan darating ang Panginoon, ang tendency, ang tao ay magpapatumpik-tumpik. Ang tendency, ang tao ay magpapakariwara, ay lalayo muna sa Panginoon. Anyway, malayo pa naman, saka na lang ako babalik sa Panginoon kapag malapit na doon sa petsa ng kanyang pagdating. Subalit, ang sabi ng Biblia, walang sino man nakakaalam ng kanyang pagbabalik liban sa atin Ama lamang po. Subalit,
ang Panginoon po ay nagbigay ng mga palatandaan upang ikaw at ako, kaibigan, ay magkaroon ng gabay sa atin pong buhay na atin pong maunawaan kung gaano kalapit na ang pagdating ng atin pong Panginoon. Sangayon po sa isang manunulat na ang pangalan po niya ay si Gordon Melton, ang sabi po niya, bawat isang humula sa pagwawakas ng mundo ay merong iisang bagay. Silang lahat ay nagkamali. Ulitin ko po sapagkat ito po ay napakahalaga. Maliban sa ang Biblia ang nagsasabing walang nakakaalam ng muling pagparito ng Panginoon, narito ang isang manunulat na nagsabi, silang lahat ay nagkamali. Sila na humula sa pagwawakas ng mundo. Silang lahat ay nagkamali. Napakaliwanag. Alam po ba natin kung kailan malapit na ang pagparito ng Panginoon? Gaano ba kalapit? Gaano kalayo ang pagbalik ng atin pong Panginoong Hesus? Alam po ninyo, ang Biblia, lahat ng katanungan ng tao ay meron pong kasagutan ang Biblia. Kung hayaan lamang po natin ang Biblia ang sumagot sa lahat ng atin pong katanungan, hindi po mapapariwara, hindi masisinsay, hindi maliligaw ang tao, sapagkat ang Biblia ay igagabayan tayo at ipapaliwanag sa atin ng napakaliwanag kasing sikat ng araw ang liwanag ng mga katotohanan na dapat maintindihan at maunawaan ng tao. Kailan malapit na ba ang pagparito ng atin pong Panginoon? Sa aklat ng Mateo 24, talatang 32 at 33. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo pag nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na nasa mga pintuan nga. So kaibigan, napakaliwanag na kung atin pong nalalaman na ang puno ng igos, sang-ayon po doon sa talinghaga sa Biblia, ay nananariwa ang kanyang sanga, sumusupling ang mga dahon, ibig sabihin ay malapit na ang tag-araw. Ang sabi ng Panginoon, kapag nakita natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, talastasin ninyo na siya ay napakalapit na. Kaya nga't kaibigan, mahal ka ng Panginoon, mahal ako ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga't lagi natin buksan ang ating pong mga isipan, ang ating mga mata, ang ating mga puso. Ang mga bagay na nangyayari sa atin pong kapanahunan ay hindi po para tayo matakot. Hindi para tayo ay mabalisa. Hindi upang tayo mag-alala. Bagkus ang mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, yan po ay nagpapakilala na kinakailangan lamang po mangyari sapagkat ang Panginoon ay malapit nang dumating. Hindi po ba yan, kaibigan, ang ating hangarin na makita ang Panginoon ng personal para tayo ay makauwi na doon sa langit na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin? Kung gaanong karaming mga hula hinggil sa unang pagdating ng atin pong Panginoon, ay marami din po ang maliwanag na hula na may kinalaman sa ikalawang pagbabalik ng atin pong Panginoon. Sa anong paraan inilalarawan ng Panginoon, upang atin pong malaman ang mga palatandaan ng kanyang pagparito? Mateo 24, talatang 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So kaibigan, ang mga nakikita natin sa atin pong kapaligiran, hindi po yan ang katapusan. Ang sabi po ng aklat ng Mateo, yan po ay pasimula pa lamang ng ating kahirapan. So isipin ninyo ay ibig sabihin ay yung panahon na aming ginagalawan ngayon ay panahon kung saan ay hindi na magbabago pa sa ikabubuti ang panahon na atin pong ginagalawan. Totoo, kaibigan, dahil ang sabi ng Biblia,
lahat na nangyayari sa ating kapaligiran, naririnig, nakikita, nababasa, yan po ay pasimula pa lamang ng kahirapan. So, para lubos po nating maintindihan, kapag ang isang babaeng nagbubuntis, habang palapit ng palapit ang araw o takdang oras na kanyang pagluwal ng bata, ay pahilab ng pahilab ang kaniyang tiyan, pasakit ng pasakit at uneasy ang pakiramdam ng ina. Ganyan din daw po ang ang malapit na pagdating ng atin pong Panginoon, na kung saan habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, nakikita natin ang pasimula ng kahirapan, sa atin pong buhay, maging sa atin pong lipunan na ating ginagalawan. Subalit kaibigan, uulitin ko, hindi upang ikaw at ako ay takutin. Hindi para tayo ay mabalisa, kundi lalo tayong lumapit sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang mga pangako at salita. Dahil ang kanyang mga pangako at salita ang siyang magiging gabay, direksyon sa atin pong araw-araw na pamumuhay upang atin pong malampasan ang mga pagsubok, krisis, mga struggles natin na inaharap araw-araw sa atin pong buhay. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon, mahalaga ka sa Panginoon, may hangarin na mabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Yan ay hindi lamang upang maranasan mo ang tunay na ligaya ng buhay. Sa lupang ito nakapiling ang Panginoon, kundi merong pangako ang Panginoon na buhay na walang hanggan pagdating niya sa ikalawa, na ibibigay ng Panginoon sa iyo at ang langit na kanyang ipinangako sa kanila na masumpungan ng Panginoon ng matapat. Ano ang ilan sa mga palatandaan na may kinalaman sa huling araw bago pumarito ang atin pong Panginoon? Alam po ninyo, ang mga palatandaan ay meron pong iba't ibang kategorya. Katulad halimbawa sa mundo ng politika, meron hubang palatandaan na atin pong nakikita. Sa mundo ng atin pong kapaligiran, yung physical world, meron din po bang mga palatandaan na po pwede po nating makita, mabasa, maintindihan? Ano naman yung mundo ng pangangalakal o di kaya business? Meron din hubang palatandaan diyan? Ano naman yung mundo ng sosyal? Ibig sabihin yung ating pakikipagrelasyon sa ating mga magulang sa kanilang mga anak, sa ating kapwa-tao. May palatandaan ba diyan? Meron din po. Sa mundo ng reliyon ay meron din pong mga palatandaan. Kaya yun pong 5 palatandaan na yan ay atin pong isa-isahin. Tignan nga po natin kung yung mga palatandaan na yan ay nangyari na, nangyayari pa o mangyayari pa lang. Sa mundo ng politika, sa mundo ng lipunan na ating ginagalawan, sa mundo ng pangangalakal o business, sa mundo ng pakikipagrelasyon at sa mundo ng reliyon, bawat isa sa kanila ay meron pong mga palatandaan. Atin pong alamin at tuklasin ang mga palatandaan na yan. Sa mundo ng politika, sang-ayon po sa aklat ng Mateo 24, talatang 6 at 7, ang sabi roon, "At kayo'y makakarinig ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian." So ang palatandaan sa mundo ng politika, sang-ayon po sa ating binasa, ay meron pong digmaan. Digmaan, bansa, laban sa mga bansa. Kung kayo po ay patuloy na nag-aantabay, ng mga bagay na nangyayari sa atin pong lipunan araw-araw, naririnig natin sa mga balita, napapanood natin sa mga YouTube, nakikita natin sa Facebook, at napapanood sa TV, lahat po ito, ang mga bansa ay hindi panatag. Bagaman totoo na nagsisikap ang lahat ng leaders ng buong mundo na magkaroon ng kapayapaan, all of them are talking about peace, but all of them are preparing for war. Lahat sila ay nag-uusap sa kung paano magiging payapa ang lipunan, paano gaganda ang lipunan. Subalit sa likod ng mga pag-uusap na yan,
silang lahat ay nagsisipaghanda. Anumang oras ay sasabog ang digmaan bansa laban sa bansa. Yan po ay isa sa mga palatandaan sa mundo ng politika. Nangyari na ho ba yan? Nangyayari ba yan? Opo. So totoo ang Biblia na meron pong merong palatandaan sa mundo ng politika. Alam po ninyo ay maraming mga naitalang mga gera o digmaan na kada taon. Milyong-milyong mga dolyar, piso ang nawawala, nalulustay bawat oras. At maraming mga bagay na o digmaan ang nangyari at mangyayari pa. Na kung saan ang bawat bansa ay nag-iimbak ng puwersa para lamang meron silang panlaban kung sakaling sumabog ang malaking digmaan. Yan po ay sa mundo ng politika. Sang-ayon naman po sa aklat ng Lucas 21 talatang 25 at 26. At sa lupay magkakaroon ng kasalatan sa bansa. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Maliban sa digmaan na siyang palatandaan sa mundo ng politika, ang isa po diyan na binabanggit pa ng aklat ng Lucas ay ang terorismo. Yung terrorism na kung saan ito ay nagdudulot ng takot sa lahat ng mga tao. Ang sabi nila, wala na raw safe na lugar. Dahil maging yung mga safe na lugar ay sumasabog din po diyan ang mga terorismo na kung saan ang tao ay laging nangangamba, laging natatakot. Ito ho ay palatandaan sa mundo ng politika. Kaya nga nakakatakot. Subalit kaibigan, uulitin ko bagaman totoo na ito'y nangyayari sa ating kapanahonan, na wala ng lugar na safe o ligtas, subalit ang alam ko kaibigan na tanging ligtas na lugar ay walang iba kundi ang nasa kanlungan ng atin pong Panginoon. Dahil sa kanlungan ng atin pong Panginoon, nariyan ang atin pong kasiguruhan, nariyan ang atin pong kapanatagan, nariyan ang ating katiyakan, kaligtasan at pag-asa. Panghawakan natin kaibigan yung pangako ng Panginoon na yan. Siya lamang ang pupwede nating kanlungan sa panahon na kung saan magulo ang lipunan, sanlibutan na atin pong ginagalawan. Ano naman ang binabanggit ng mga palatandaan sa mundo ng environment o di kaya yung mundo na atin pong ginagalawan, yung physical world? Mateo 24 talatang 7. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang mga dako. So sa atin pong lipunan sa physical world na tinatawag, ang palatandaan ay magkakaroon ng lindol, right? Daan-daan, libo-libong mga lindol na malalaki at maliliit na mga lindol ang nangyayari. Maging dito lamang po sa ating lugar sa Pilipinas. Nariyan ang taggutom, nariyan ang mga sakit na ikinamamatay. Sa katunayan, lahat tayo ay saksi sa nakaraang ilang taon laang yung ating tinatawag na COVID, kundi hindi lamang libo, kundi milyon ang nangamatay sa buong mundo. Dulot ng ng palatandaan sa lipunan na ating ginagalawan. Marami ang namamatay dahilan sa gutom. Marami ang namamatay dahilan sa paglindol. Marami lalo ang namamatay dahilan saan? Dahilan sa mga malulubhang mga sakit. Kaya nga kaibigan, wala pa rin tayong pupwedeng maging panghawakan na kasiguruhan maliban sa atin pong Panginoon. So, tayo po ay manghawak sa Panginoon, samantalang totoo na tayo po humaharap sa araw-araw sa maraming mga challenges, issues ng atin pong buhay. Kaibigan, uulitin ko sapagkat ito po'y napakahalaga na huwag tayong mahintakutan
sa mga bagay na ating nababasa, nakikita at napapanood. Kundi panahon na para tayo lumapit sa Panginoon at manghawak sa Kanyang mga salita, sapagkat ito lamang po ang ating tanging magiging gabay, liwanag sa ating landas at ilawan sa atin pong mga paa, upang tayo ay hindi mailigaw ng landas, hindi tayo masinsay ng atin pong direksyon sa atin pong buhay. Tiyakin po natin, kaibigan, na meron tayong kasiguruhan araw-araw, at ang kasiguruhan na yan ay walang iba kundi ang nasa ating Panginoon. Sa mundo ng pangangalakal, ano po ang binabanggit ng aklat ng Santiago? Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 3. Magseparito nga kayo, ngayon kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. So narito ho, sa mundo ng pangangalakal, yung tinatawag po nating kapitalismo o di kaya yung globalisasyon, na kung saan ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Ang sabi ng Biblia, kayo'y magsitangis at magsiagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo ay darating. Ibig sabihin ay meron pong kahinatnan ang mga nananamantala sa mga mahihirap. Meron pong kahinatnan ang mga taong namamantala dahilan sa kahirapan ng buhay ng marami. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na inari ninyo sa pamagitan ng daya. Ibig sabihin ay naghahanap buhay ka, nagsisikap ka, nagtatrabaho ka ng maayos, ibinubuhos mo ang iyong buong oras para sana'y masapatan ang inyong pangangailangan araw-araw. Subalit tinitipid tayo. Hindi tayo nakakatanggap ng fair na upah dahilan sa ito ho ay palatandaan na nangyayari sa mundo ng pangangalakal o di kaya ng negosyo. Kayo'y namuhay na may pagpapasasa sa ibabaw ng lupa at nabuhay kayong may karangyaan. Meron po silang kahinatnan. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon doon sa mga taong napapagsamantalahan, doon sa mga taong naghahanap buhay ng maayos, malinis, subalit hindi ibinibigay ang tamang upah sa kanila, ang sabi ng Panginoon, maging matiyagarin naman kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. So kaibigan, ang Panginoon ay nangako sa atin, kung ikaw man yun, na hindi nakakatanggap ng fair o patas na upa sa kabila ng iyong pagsisikap at paghahanap buhay ng maayos, alalahanin natin na ang Panginoon, kaibigan, ay hindi natutulog. Alalahanin natin, kaibigan, ang Panginoon sagana sa kanyang biyaya at pangako. Alalahanin natin, kaibigan, ang Panginoon ay nagsabi na darating ang panahon na ang paghihirap ng tao ay mawawala na sapagkat siya ay darating na upang bigyan ng kasiguruhan ang lahat ng sa kanya ay nagtiwala at lumakad ayon sa katotohanan. So narito ho, binabanggit sa atin sa mundo ng mga pangangalakal na ang mga mayayaman ay nagsasamantala sa mababang pasahod, samantalang sila ay nabubuhay ng marangya. Sangayon naman po sa aklat ng Daniel, sa mundo pa rin ng pangangalakal o di kaya ng negosyo, ang sabi po dito, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. So ibig sabihin ay ang kaalaman ay lalago. Sa panahon ng mundo ng mga pangangalakal.
Kaya nga't lahat ng sistema, kahit na yung sistema ay, sabi nila ay bulok, kahit na yung sistema ay hindi matuwid, basta't sa pakinabang ng iilan ay hindi bali, ang sabi nila. Kaibigan, ito ho ay nasa hula na ang kaalaman ng tao ay lalago. Hindi para sa kapakinabangan ng lahat o di kaya ng marami, kundi sa kapakinabangan lamang po ng iilan. Oh my, salamat sa Panginoon na merong nagpapaalala, nagpapakilala sa atin ng katotohanan at mga bagay na dapat po nating panghawakan na siyang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa. Ano naman po ang binabanggit sa mundo ng social o di kaya yung pakikipagrelasyon? Ano ang palatandaan? Mateo 24 talatang 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sang-ayon po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, talatang 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Yan po ang panahon ng kinabubuhayan ni Lolong Noe. Kung noong panahon ni Noe ay masama na, lalong mas masama na ang panahon na atin pong ginagalawan. Di po ba ninyo alam na nung panahon ni Lolong Noe, ang mga lalaki ay nakikipag-asawa sa kapwa lalaki, babae sa babae, hayop, tao sa hayop? So kung ganyan kalala, kasama ang panahon, nung panahon ni Noe, ay lalong mas masama sa atin pong kapanahunan ngayon. Ibig sabihin, nagkaroon ng moral collapse. Ang moralidad ng tao ngayon ay maliban sa bumabagsak ang moralidad ng tao sa ngayon. Kaya nga napakahirap ng atin pong buhay. Subalit kaibigan, meron tayong Panginoon na pinangahawakan at sinasandalan na kung tayo ay mananalig sa Kanya, mararanasan pa rin natin sa kabila ng hirap ng ating pong buhay ang tunay na ligaya ng buhay. Segundo Timoteo 3:1-5, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin saan? Sa Diyos. So, maliwanag po ito na ang mga tao ngayon, hindi lamang kabataan, maging doon sa mga may edad na, ay mas nanaisin pa nila ang mga bagay na nagbibigay ng excitement ng heaven, sabi nila, kaysa sa maibigin sa atin pong Diyos. Nakakalimutan ng manalangin, nakakalimutan ng magsimba, nakakalimutan na yung kanilang moral obligation sa bawat isa. Bakit? Kasi sila ay preoccupied na ng mga bagay sa mundo na kanilang ginagalawan. Sa mundo naman ng pagiging relasyon ulit, ang sang-ayon po sa aklat ng 2 Timothy, Kapitulo 3, 1 at 2, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Kaibigan, ang panahon na atin pong kinabubuhayan ngayon ay isang mapanganib na panahon. Nakakatakot na panahon. Walang kasiguruhan, walang katiyakan na panahon. Bakit? Sapagkat ito ang sinabi ng Biblia. Sapagkat ang mga tao ay magiging masuwayin sa kanilang mga magulang. Maalala ko nung araw, kapag ang magulang ay tumingin sa iyo, nababasa mo ang kahulugan ng isang tingin ng magulang. Subalit ngayon, kapag ang magulang ay tumingin sa anak, ang anak ay tumititig din na parabagang meron ding sinasabi sa magulang. Dati-rati, ang magulang pag nagsalita sa kanyang mga anak, ay tahimik na lamang ang kanyang mga anak kahit na pinapagalitan dahil kanilang iginagalang ang kanilang mga magulang.
Subalit ngayon, pag pinagalitan ang kanilang anak dahil merong ginawang hindi maganda, ay sumasagot ang kanilang mga anak. Dati-rati ay kapag may mga bisita sa bahay, ay tahimik ang mga anak, bawal ang sumabat. Subalit ngayon ay iba na ang atin pong panahon, mga kaibigan ko. Tama ang Biblia na ang sabi ay masuwayin ang mga tao, lalong higit ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Kaya nga't mga magulang, ito po ay hamon sa iyo at sa akin. Tayo na pinagkatiwalaan ng atin pong mga anak ng Diyos, ay atin pong akayin sila sa tamang kultura at tamang likas na dapat makita ang mga batang marunong magmahal, marunong gumalang, marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Mateo 24, talatang 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Nangyayari na ito, kaibigan ko. Nawawala na yung unang pag-ibig ng asawa sa kanyang asawang babae, asawang babae sa kanyang asawang lalaki, mga magulang sa kanilang mga anak. Nalulungkot tayo sapagkat marami tayong nababalitaan na pinatay ng magulang ang anak, pinatay ng anak ang magulang. Yung pag-ibig na dati-rati ay atin pong iniingatan. Subalit ngayon ay pawang lumalamig na ang pag-ibig na yan. Nagkakaroon po ng breakdown ang relasyon ng bawat tao sa atin pong kapanahunan. Ano naman po ang binabanggit sa mundo ng reliyon? Sangayon po sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 3, 3 at 4, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya, na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. So, binabanggit po sa mundo ng reliyon na ang mga tao ay magiging manunuya, pinagtatawanan nila tayo. Bakit? Kasi ang sabi nila ay maliit pa ako, naririnig ko na ang mensahe na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ngayon ako ay magre-retire na, nag-asawa na't lahat ang aking mga anak, marami na akong apo, hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang Panginoon na inyong sinasabi. Kaibigan, ang sabi po rito ay sa huling araw lalabas ang mga manunukso, mga manunuya, yung mga taong pinagtatawanan tayo dahilan sa ating pinangahawakan na katotohanan at pabalita na ang Panginoon ay malapit nang dumating. 24, talatang 24 ng aklat ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. So narito po, magsisilitaw daw sa ating pong kapanahunan at ang panahon na atin pong kinabubuhayan ay mapanganib na panahon. Ito na po ang huling panahon. Pagkatapos po nito ay wala na. Kaya nga atin pong tandaan, kaibigan, na ang sabi po diyan, lalabas, magsisilitaw ang mga bulaang Kristo, magpapanggap na Kristo. Gagamitin ang salita ng Panginoon, ipapangaral ang salita ng Panginoon, na tila bagang gustong papaniwalain sa tao na ito ay galing sa Panginoon. Pero ang sabi po dito ay lalabas ang mga bulaang Kristo, bulaang propeta, bulaang tagapagturo, magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan. Subalit maging maingat ka, kaibigan, ha. Ang sabi dito ay ililigaw tayo, maging ang mga hirang. Ang hirang ay yung mga pinili ng atin pong Panginoon. Kung hindi tayo po maging maingat, hindi tayo mapag-aral, mapagbasa ng salita ng Panginoon, madali tayong mapaniwala, ililigaw tayo ng landas, ilalayo tayo sa katotohanan sa atin pong Panginoon. So,
maging maingat tayo, lalong-lalo na sa mga nangangaral ng salita ng atin pong Panginoon. 1 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa panahon na atin pong ginagalawan, lalabas dyan yung mga kilusan na may kinalaman po sa mga espiritualismo na ginagamit nila ang espiritu ng alin na mapanghikayat sa tao at ang espiritong yan ay sa demonyo o di kaya sa aral na masama. 2 Timoteo, Kapitulo 3, 1 hanggang 5, na ang sabi po rito ay sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, na may anyong kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ang mga tao ngayon ay meron pong filosofiya. Ang sayo ay akin, ang akin ay akin pa rin. So ibig sabihin, ang mga tao ngayon gusto niya ay para sa kanya lahat ang kabig. Maging yung hindi kanyang pag-aari, gusto niyang kabigin din. Yan ang panahon na ating kinabubuhayan, na makita natin sa mundo ng reliyon, na ang patuloy na pagbulusok ng tunay na Kristyanismo sa ating pong kapangyarihan. May anyong kabanalan na ang ibig sabihin nito'y nagtuturo ng Biblia, nangangaral na parabagang kung ating titingnan ay kagalang-galang. Subalit ang sabi po ng Biblia, kanyang tinanggihan ang kapangyarihan nito. Hindi ba mas maganda, kaibigan, na kapag ikaw ay mangangaral ng salita ng Panginoon, kapag ibabahagi mo ang katotohanan, ang buhay at ang daan, na walang iba kundi ang Panginoon, maliban sa lumalabas sa iyong bibig, ay nakikita rin sa atin pong pamumuhay, estilo ng pamumuhay. Para nga naman, hindi lamang nila naririnig, kundi nakikita nila ang influensya na meron ka, dulot ng salita ng Panginoon na iyong ipinapangaral. Kaya nga't ang mga tao sa atin pong kapanahunan ay patuloy ang pagbulusok ng tunay na Kristyanismo. Ang tunay na Kristyanismo, hindi lamang sa bibig lumalabas, kundi nakikita maging sa atin pong buhay, araw-araw, at maging sa atin pong pakikitungo sa atin pong kapwa-tao. Mateo 24, talatang 14. Ito ay palatandaan din po sa mundo ng reliyon. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan ang dahilan, kaibigan, kung bakit narito kami, bagaman hindi namin kayo nakikita, nakikita ninyo kami. Subalit naririnig ninyo ang mga pabalita na amin pong dinadala sa inyo over this AWR 89.1 FM. Sapagkat ayaw po namin na kayo ay mapariwara, gusto po namin kayong akayin sa tulong ng biyaya ng Panginoon na malaman ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa kasalanan, at ang katotohanan ang siyang aakay sa atin, kaibigan, upang atin pong makita ang Panginoon ng personal at marating ang tahanan na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Kaibigan, ang Panginoon ay napakalapit ng dumating. Kaya nga't ang sabi po sa aklat ng Mateo 24, talatang 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaibigan, ikaw at ako, opo, ang bawat isa sa atin. Ipinaintulot ng Panginoon ay pinaalam sa atin ang mga palatandaan upang tayo araw-araw ay maghanda. Dahil alam natin na anumang oras ay darating ang atin pong Panginoon. Walang hangarin ang Panginoon, kaibigan, kundi yung tayo ay kanyang makitang handa upang siya ay atin pong salubungin. Apokalipsis 3, talatang 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok.
At kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Salamat sa Panginoon. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Kaibigan, opo, ikaw yun na nakikinig ngayong gabi. Ang Panginoon ay tumutuktok sa iyong puso. Alam niya na ikaw ay nakikinig ng pabalita ng langit. Subalit kung iyong pagbubuksan ang iyong puso, siya ay papasok at makakasalo ka niya at makakasalo mo siya, na nagbibigay ito ng kasiguruhan sa atin na tayo ay nasa isang buhay na may kasiguruhan, isang buhay na merong pag-asa, isang buhay na pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan. 3 bagay ang siyang nais kong banggitin bilang pinakabuod ng atin pong pag-aaral ngayong gabi. Una, walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong pagbabalik ng ating Panginoon. Pangalawa, ang mga palatandaan ay nagsasabi na si Jesus ay malapit nang dumating. At ang ikatlo, upang maging handa para kay Jesus, kailangan natin maging handa ngayong oras na ito. Nawa kaibigan, pagpalain ka ng Panginoon. Nawa kaibigan, sa iyong pagnanasang masumpungan ang daan patungo sa ating Panginoon. Pagbuksan mo ang iyong puso upang siya ay papasukin. Tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, na amin pong naunawaan ang inyong tanging hangarin sa aming buhay. Yan ay magkaroon ng kasiguruhan, katiyakan, kaligtasan at pag-asa. Panginoon, salamat sa mga palatandaan na inyo pong ipinakita at ipinaalam sa amin. Hindi upang kami ay matakot at mahintakutan, mabalisa sa mga bagay na nangyayari, sa mga bagay na aming naririnig, napapanood at nalalaman, kundi ang mga bagay na ito ay kinakailangan mangyari upang ipaalam sa amin na meron isang Panginoon na nagmamahal. Meron isang Panginoon na walang hangarin, kundi akayin kami na magtiwala at manalig sa inyong mga pangako. Isang Panginoon na nangako na meron isang mas mabuting tahanan na kung saan kayo ang aming makakapiling magpakailanman. Panginoon, ito rin po ang aming hangarin. Aming binubuksan ang aming mga puso ngayong gabi upang kayo'y papasukin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli, mga minamahal po namin mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan at gusto po ninyong maliwanagan, base sa atin pong pinag-aralan ngayon pong gabi, kami po ay handang tumugon sa inyo sa pamagitan po ng mga numero kung saan inyong ipapaabot sa amin ang inyo pong mga hinahing o di kaya ay concern sa bilang 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0968-853-6607, 0968-853-6607. Maraming salamat po at muli inaanyayahan namin kayo bukas ng gabi. Meron po tayong pagtatalakay at isang mensahe galing sa langit na muli po natin matutuklasan upang tayo akayin sa kaligtasan na iniaalok ng atin pong Panginoon. Salamat po ng marami. God bless you all. Ingat po sa ating mga pag-uwi, kayo na nagmamaneho ng inyong mga sasakyan. God bless you. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope. Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.